Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tatlong bagyo na ang nakapaligid sa bansa kabilang ang bagyong Neneng na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang isang nasa labas ng PAR, lumakas pa at isa ng tropical storm. Dahil sa tatlong bagyo ay lumalakas pa ang habagat na nagpapaulan sa bansa kabilang sa Metro Manila kaya may mga panibagong pagbaha mula pa kagabi. Nakatutok si James Agustin. Halos mag-zero visibility sa lakas ng buhos ng ulan sa Araneta Avenue sa Quezon City pasado alas 11 kagabi. Maging sa Quezon Avenue, mabilis sa tumaas ang tubig sa Enes Amoranto Street, malapit sa kanto ng Araneta Avenue. May mga tauhan ng DPWH na tinanggal ang mga nakabarang basura sa drainage. Ilang minuto pang nakalipas, hindi na madaanan ng light vehicles ang kalsada. Mga motorista bumuelta na lang gaya ng isang taxi. May mga truck na sumubok at nakalusot. Pinahari ng bahagi ng Araneta Avenue. Nung unay nakakadaan pa ang light vehicles. Hanggang sa tumaas na ang tubig. Mga truck na lang ang nakadaan, kaya may mga motorista na napaatras. Sa Santo Domingo Avenue malapit sa kanto ng Calamba Street bandang 1:00 ng madaling araw, walang makadaan ng mga motorista dahil sa taas ng tubig. Napabuelta si Julian na pauwi sa San Mateo, Rizal. Ngayon ko lang din alaman na na ganyan pala kataas yung tubig dito. Hanap ng daan na lang, alternative na daan. Hindi rin makalusot ang rider na si Reynald na pauwi na matapos sunduin sa trabahong asawa. Magpapatila na lang hanggang lumubog. Mahirap po, di makauwi eh. Lakas pa ng ulan. Ang Quezon City Department of Engineering nagsagawa ng pumping operation sa E. Rodriguez Avenue malapit sa Araneta Avenue. 3 pump ng QCLGU, MMDA at DPWH ang sabay-sabay na pinagana pasado hating gabi para mas mabilis na mailabas ang tubig mula sa mga drainage sa Araneta Avenue patungo sa San Juan River. Sa Valenzuela bumuhos din ang malakas na ulan. Sinabayan pa ng malakas na hangin sa MacArthur Highway, Barangay Karuhatan. Wala pang 20 minuto, gutter deep na ang baha. Sa Karuhatan Road na natili sa bangketa ang ilang residente dahil sa baha. Sa Marulas nahirapang tumawid ang motorcycle riders dahil lampas isang talampakan ng baha. Sa isang subdivision umapaw na ang creek kaya't binaha ang mga karati kalsada. Ang ilang rider lumusong pa rin kahit maaring tumirik ang motorsiklo sa taas ng tubig. Ang mga puno tila nagsasayawan dahil sa lakas ng hangin. Sa Malabon umapaw na rin ang Letre Creek kaya't binahang P. Aquino Avenue. Sa taas ng tubig halos abutin na ang mga tulay. Pagdating sa Rizal Avenue malapit sa Malabon City Hall, abot tuhod na ang baha. Ilang riders na pilitang itulak ang motorsiklo habang ang ibang may sasakyan pinilit na sumuong. Ang residenteng si Mark ipinarada na sa tulay ang kanyang motorsiklo. Kahit sanay nasawang-sawa na raw siya sa taon-taon nilang problema sa baha. Malalim na kaya nilabas po. Oo. Tumataas pa yung tubig eh. Palagi bang ganyan? Oo sir, taon-taon yun. Tawaran talaga sir, nakakapagod na to. James Agustin, Nakatutok, 24 Oras.